Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating ah, pag-aaral ng kanyang salita. So, buksan naman po natin ang ating mga Bibles sa 1 Kings chapter 1 verses 28 to 53. 1 Kings chapter 1 verses 28 to 53. At ganito po ang sinasabi. 1 Kings chapter 1 verses 28 to 53. Then King David said, "Call Bathsheba to me." And she came into the king's presence and stood before the king. The king vowed and said, "As the Lord lives, who has redeemed my life from all distress, surely as I vowed to you by the Lord, the God of Israel, saying, Your son Solomon shall be king after me, and he shall sit on my throne in my place. I will indeed do so this day." Then Bathsheba bowed with her face to the ground and prostrated herself before the king and said, "May my lord King David live forever." Then King David said, "Call to me Zadok the priest, Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada." And they came into the king's presence. The king said to them, "Take with you the servants of our lord, of your lord, and have my son Solomon ride on my mule, and bring him down to Gihon. Let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him there as king over Israel, and blow the trumpet and say, Long live King Solomon. Then you shall come up after him, and he shall come and sit on my throne and be king in my place. For I have appointed him to be ruler over Israel and Judah." Benaiah the son of Jehoiada answered the king and said, "Amen. Thus may the Lord, the God of my lord, the king, say, As the Lord has been with my lord the king, so may he be with Solomon, and make his throne greater than the throne of my lord King David." Solomon anointed, so Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah the son of Jehoiada, the Cherethites and the Pelethites, went down and had Solomon ride on King David's mule and brought him to Gihon. Zadok the priest then took the horn of oil from the tent and anointed Solomon. Then they blew the trumpet, and all the people said, "Long live King Solomon." All the people went up after him, and the people were playing on flutes and rejoicing with great joy, so that the earth shook at their noise. Now, verse 41, now Adonijah and all the guests who were with him heard it as they finished eating. When Joab heard the sound of the trumpet, he said, "Why is the city making such an uproar?" While he was still speaking, behold, Jonathan the son of Abiathar, the priest, came. Then Adonijah said, "Come in, for you are a valiant man, and bring good news." But Jonathan replied to Adonijah, "No, our lord King David has made Solomon king. The king has also sent with him Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah the son of Jehoiada, the Cherethites and the Pelethites, and they have made him ride on the king's mule. Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king in Gihon, and they have come up from there rejoicing, so that the city is in uproar. This is the noise which you have heard. Besides, Solomon has even taken his seat on the throne of the kingdom. Moreover, the king's servants came to bless our lord King David, saying, May your God make the name of Solomon better than your name, and his throne greater than your throne." And the king bowed himself on the bed. The king has also said thus, "Blessed be the Lord, the God of Israel, who has granted one to sit on my throne today while my own eyes see it." Then all the guests of Adonijah were terrified, and they arose and each went on his way. And Adonijah was afraid of Solomon, and he arose and went and took hold of the horns of the altar. Now it was told Solomon, saying, "Behold, Adonijah is afraid of King Solomon, for behold, he has taken hold of the horns of the altar, saying, Let King Solomon swear to me today that he will not put his servant to death with a sword." Solomon said, "If he is a worthy man, not one of his hairs will fall to the ground, but if wickedness is found in him, he will die." So King Solomon sent, and they brought him down from the altar, and he came and prostrated himself before King Solomon. And Solomon said to him, "Go to your house." This is the word of the Lord. Praise be to
God. So nandito po tayo sa part 2 ng ating pag-aaral ng 1 Kings chapter 1 verses 11 hanggang 53. At ang title ng ating mini-series ay Help from God for Seasoned Parents, part 2. So as we begin our sermon for this morning, I would like us to begin with lyrics of ng isang kanta, and many of us malamang alam ang kantang ito. Yung title ng kanta ay Just the Two of Us, at ganito po ang sinasabi ng mga may akda nito, or yung writers nila, si Bill Withers and Grover Washington. Sabi nila sa kanilang awitin na Just the Two of Us, just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. Ang tinutukoy po nila sa kanilang awitin ay ang kanilang pagsasama at mga pangarap bilang couple. Usually kinakanta ito ng mga couples at ng mga sa mga kasal. And dito sa specific na awitin na ito, they were talking about yung kanilang dreams and ambitions, yung kanilang pangarap. Kaya nga, building castles in the sky, just the two of us. Yun yung peg nila. Pero for some reason, ina-apply rin natin ito sa pagiging magulang. Na mas titiisin natin ang mga hirap ng pagiging magulang as a couple at huhulaan ng mga bagay-bagay kaysa humingi ng tulong sa iba. Now, on the one hand, sinasabi ng ating kultura na ang mga nanay ay naturally instinctive daw. At tinatanggap na lang natin to. Pero sa totoo lang, hindi naman po ito nakakatulong pagdating sa konsepto ng good and bad parenting. Dahil ba ang mga nanay ay naturally instinctive, papayag ba tayo na ang pagiging nanay ay natutulad na lang sa animal kingdom, na may instincts din? Pero problema, which one is good, which one is bad? At ang mga tatay naman, on the other hand, ay wala lang. Walang pakialam o literally wala, as in absent, missing in action. So, yung tinuturo ng ating kultura, when we look at it from this perspective, kamangmangan yung tinuturo sa atin ng ating kultura at hindi po nakakatulong. Sa kabilang banda naman po, may mga dahilan daw bakit mas gusto nating magtiis imbis na humingi ng tulong pagdating sa ating pagiging magulang o pagpapalaki ng ating mga anak. Number 1, pwede raw na mayroon tayong mga sariling pamantayan na maaaring nakita natin sa ating mga magulang. And probably nakita natin sila bilang mga superhuman o superheroes sa ating mga mata. Or nakita natin on the other hand, ang kanilang mga pagkakamali at hindi sila humingi ng tulong. At tinularan natin kahit ganon. Pangalawa, pwede na naman din ganito. Dahil alam natin o nakaranas tayo ng social trauma o stress noong humingi tayo ng tulong dati sa ibang tao, kaya ayaw natin na maulit yun. At pangatlo, pwede rin na noong lumalaki tayo, hindi naman talaga tayo nasanay na humingi ng tulong sa iba. So, hindi tayo komportable ngayon. Nung lumaki na tayo, hindi tayo komportable na humingi ng tulong din sa iba. Okay lang na sarilinin natin ang ating mga parental stress o yung stress at saka pressures and difficulties sa pagpapalaki ng ating mga anak. Pero ang pagiging magulang po kasi at pagpapalaki ng mga anak ay hindi trial and error. Hindi po siya trial and error. Kasi nga, may mga maliliit na pagkakamali na posibleng buhay natin at ng ating mga anak ang maging kapalit. Hindi rin pwede na yung mga peg nating mga Pilipino na kakayanin
Hindi rin pwede yon. Ang hilig natin kasi mga Pinoy sa mga ganong peg, pipilitin ng isang bagay na solusyonan kahit obvious naman na yung dati nating mga gawi ay hindi naman talaga nakakatulong. Ang nangyayari tuloy, paulit-ulit lang yung problema. Hindi nasusolusyonan, paikot-ikot lang, at hindi naman talaga ito nawala dahil nga hindi hindi akma yung capability natin at saka yung kung ano man yung competency natin doon sa problemang yon. Sa ating passage, may mga pinadalang tulong ang Panginoon para kay Haring David at kay Queen Bathsheba, which are people and things, mga bagay na nakikita at hindi nakikita or hindi agad na nakikita para sa ikabubuti ng kanilang pagiging magulang, para sa ikabubuti ng kanilang pamilya, at sa ikabubuti ng kaharian. Sa umagang ito, panalangin ko po na makilala natin ang Diyos bilang tapat at mabuting Ama. Nawa magkaroon din po tayo ng mga panibagong pagnanais na makilala siya sa kanyang salita at makita natin ang kanyang kagandahang loob para matuto po tayong lumapit sa kanya at kilalanin ang kanyang tulong ng may pagpapakumbaba habang tayo nabubuhay sa presensya ng Diyos sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, ganito ang magiging tanong natin. Tuloy pa rin yung ating, since tuloy ang ating series, same pa rin ang ating magiging tanong sa scriptures. And this is the question, once again, that we will ask. What are the things we need to be aware of as experienced parents that God is helping us in our parenting situation? What are the things we need to be aware of as experienced parents that God is helping us in our parenting situation? Simple lang din po ang ating magiging outline. Tatlo lang ang points ng outline natin. Sa verses 28 to 37, makikita natin dyan ang pasya at pahayag ni Haring David. Tapos sa verses 37 to 40, nandyan yung execution nung pahayag ni Haring David or yung paghirang kay Solomon. At pangatlo, verses 41 to 43, makikita natin yung unang pahayag ng umupong Haring Solomon. Okay. So, this leads us now sa ating sermon. Katulad last week, magsisimula tayo sa pag-survey ng ating mga tauhan sa kwento. Muli tayong babalik doon sa pag-aaral ng mga tauhan sapagkat may mga nadagdag. At ito nga, ang mga tauhan doon sa ating, dito sa verses 28 to 53. Unang-una si Haring David, nandyan. At si Queen Bathsheba. Si Queen Bathsheba po ay ang favored wife. Napag-aralan natin last week na maraming asawa si Haring David. And doon sa mga nabanggit na kanyang mga asawa, dito sa section na ito na ating pinag-aaralan ay favored wife si Bathsheba. Si Bathsheba po ay ina ni Solomon. And in last week's lesson, si Prophet Nathan at si Queen Bathsheba ang nagbalita kay Haring David sa ginawang coronation ceremony nung isa sa mga panganay na anak ni Haring David na si Adonijah. Si Prophet Nathan, siya naman po ang isa sa mga kakampi ni Haring David na unang nakaalam tungkol dito sa ginawa ni Adonijah. Nandiyan naman din si Solomon. Si Solomon po ay anak ni Haring David kay Bathsheba. Siya ang pinangakuan na magmamana ng kaharian. Punta naman tayo kay Benaiah. Sino yung mga binanggit na si Benaiah po ay anak ni Jehoiada. Siya ang matapat na pinuno ng mga bodyguard or royal guard ni Haring David. Itong mga taong ito, sila yung mga binanggit kanina na most probably mga Cherethites at saka Pelethites sa ating passage. Nandyan din po si Zadok the priest. It is said that he, along with Abiathar the priest, served as co-high priests noong panahon ni Haring David. Si Abiathar the priest naman po ay yung dating kaalyado ni Haring David na saserdote rin. So
ano sila, pair sila, co-high priest sila nung panahon ni Haring David. Pero itong si Abiathar, bumaligtad. Napunta kay Adonijah. Nandyan din po um, si Adonijah naman, siya yung panganay o pang-apat na anak ni Haring David. Dito sa ating passage, iniluklok niya ang kanyang sarili. At kinuha din niya yung ibang mga officials ni Haring David. Nagkudeta siya laban sa kanyang ama. Nandiyan naman din si Joab. Siya ang long-time army commander ni Haring David na nung iniluklok ni Adonijah ang kanyang sarili ay bumaligtad naman din si Joab from David to Adonijah. And of course, nandyan din si Jonathan. Si Jonathan po ay ang anak ni Abiathar the priest. So far, yan yung mga tauhan. At marami ang mga na-encounter nating mga tauhan dito sa ating kwento. Expect natin sa ating sermon na parang mapapansin natin maraming mga speeches, maraming taong nagsasalita. And so, kailangan natin intindihin kung ano yung ibig nilang sabihin. Ang nangyari ay noong matandang-matanda na po si Haring David, sinamantala po ng kanyang anak na si Adonijah na iluklok ang kanyang sarili bilang hari ng Israel. Walang payo mula sa kanyang ama. Ginawa niya yun. Ginawa lang niya yun, naisipan niya na agawin agad ang trono. At inimbitahan ni Adonijah nga ang lahat ng kalalakihan ng Juda, lahat ng kanyang mga kapatid, pati na rin half-brothers, at lahat ng mga lingkod ng hari sa kanyang coronation ceremony sa Enrogel. Ang Enrogel po ay lugar na may 800 meters ang layo po sa palasyo ni Haring David. Nandun din sina Joab na commander ng mga hukbo ni Haring David at si Abiathar the priest. Sino ngayon yung hindi imbitado? Ang hindi imbitado daw ni Adonijah ay si Prophet Nathan, si Benaiah, si Solomon, si Bathsheba, at syempre yung mga personal na bantay ng hari. Nang malaman daw ito ni Prophet Nathan, agad-agad siyang nakipag-meet kay Bathsheba para kausapin ang hari. And what was the plan? The plan was that habang nagsusumbong si Bathsheba, papasok agad si Prophet Nathan sa silid para magbigay ng kanyang ulat tungkol sa ginawa ng panganay na anak ni Haring David. At ginawa nga nila ito. At tinanong nila ang hari kung binigay nga ba niya yung instruction na yon na dapat nga bang iluklok si Adonijah at that point. Which now leads us dito sa ating passage sa verses 28 to 53. Basahin muna natin ang verses 28 to 37. At ganito po ang sinasabi. Then King David said, "Call Bathsheba to me." And she came into the king's presence and stood before the king. The king vowed and said, "As the Lord lives, who has redeemed my life from all distress, surely, as I vowed to you by the Lord, the God of Israel, saying, your son Solomon shall be king after me, and he shall sit on my throne in my place. I will indeed do so this day." Then Bathsheba bowed with her face to the ground and prostrated herself before the king and said, "May my Lord King David live forever." Okay, so dito muna tayo mag-stop. Matapos ibigay ni Prophet Nathan ang kanyang ulat, tinatawag daw ni Haring David si Bathsheba at muling kinonfirm ang kanyang pangako. Sabi niya, "As the Lord lives, who has redeemed my life from all distress, surely as I vowed to you by the Lord, the God of Israel, saying, your son Solomon shall be king after me, and he shall sit on my throne in my place. I will indeed do so this day." Notice natin, mga kapatid, yung paggamit ni Haring David dito sa pag-confirm niya ng pangako niya kay Bathsheba. Yung paggamit niya sa pangalan ng Panginoon. As the Lord lives, yung pagkakagamit niya he is invoking yung pangalan ni Yahweh. At napag-aralan natin in the past na ang pangalang Yahweh is God's covenant name. It is His revealed name
para sa kanyang bayan. Which means na ganito ang sinasabi ngayon ni Haring David. Itong pangako niya kay Bathsheba na si Solomon ang uupo ay naaayon doon sa covenant ng Diyos kay Haring David. It is according to God's promise. At pagkatapos daw ito i-confirm ni Haring David kay Bathsheba, yumukod raw si Bathsheba at nagbigay galang sa hari. At sabi niya, "May my Lord King David live forever." Hindi nito ibig sabihin na hindi mamamatay si Haring David. Ito ay pagbibigay pugay at pasasalamat sa hari na siya ay dininig. Parang katulad rin ito yung salita nating mabuhay. Ganon. It is a wish or prayer na bigyan pa ng Panginoon ng mahabang buhay si Haring David para mamuno sa kanyang bayan. Now, napag-aralan po natin last week na hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi, unfortunately and sadly, nagpabaya si Haring David. And ang nangyari nga ay hindi man lang niya dinisiplina o pinagsabihan ang kanyang anak na si Adonijah. Sabi nga sa 1 Kings chapter 1 verse 6, his father had never crossed him at any time by asking, "Why have you done so?" So, hindi niya pinakialaman ang kanyang anak. Hindi niya, ang sabi dito, hindi man lang niya tinanong, "Bakit mo yan ginagawa?" Which speaks to us of David's attitude pagdating sa pagiging tatay, no? Hinayaan lang niya na lumaki si Adonijah ng baluktot, tulad ng kanyang mas matandang anak na si Absalom. At ngayon, kung kailan matandang-matanda na siya at wala ng energy na mamuno sa kanyang sambahayan at kaharian, doon bumabalik sa kanya ngayon ang consequences ng mga bagay-bagay. However, in our passage, we see that something changed. Yun yung verse 6, no? Pero dito ngayon sa binabasa natin, may sinagot si Haring David kay Bathsheba. Sabi niya, "I will indeed do so this day." It would seem na may change of heart si Haring David. At nagpasya siyang kumilos kahit hirap na hirap at wala na siyang energy. Matandang-matanda na. It would seem na nagrepent si Haring David sa kanyang kapabayaan noon. So tuloy natin. Tingnan natin kung tutuparin ni Haring David ang kanyang pangako. Verse 32. Then King David said, "Call to me Zadok the priest, Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada." And they came into the king's presence. Noong una, tatlo lang silang nakakaalam tungkol sa pangako ni Haring David na si Solomon nga ang uupo bilang hari. Ang nakakaalam lang noong una ay si David, si Bathsheba, at si Prophet Nathan. Dito ngayon sa verse 32, ginagawa na ni Haring David na official ang kanyang pangako at desisyon. So pagkatapos kausapin ni David si Bathsheba, pinatawag niya ngayon yung kanyang mga key government officials. Si Zadok the priest, si Nathan the prophet, at si Benaiah na anak ni Jehoiada ang tapat na pinuno ng mga royal bodyguard. Sabi niya sa kanila sa verses 33 to 35, "The king said to them, 'Take with you the servants of your Lord, and have my son Solomon ride on my own mule, and bring him down to Gihon. Let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him there as king over Israel, and blow the trumpet and say, Long live King Solomon. Then you shall come up after him, and he shall come and sit on my throne, and be king in my place. For I have appointed him to be ruler over Israel and Judah." Ganito ngayon ang gustong mangyari ni Haring David. Dapat daw sa mata ng mga tao, legitimate ang paghirang kay Solomon. Kasi nga,
tapos ng, by this time, tapos ng iluklok ni Adonijah ang kanyang sarili. So ngayon, dahil susunod lang sila doon sa mga pangyayari, kailangan mas legit or mas official. Kailangan nilang palabasin na official etong kay Solomon versus kay Adonijah. And so may 5 bagay na pinagagawa si Haring David dito sa ating passage para matuloy ang plano. And at the same time, para hindi rin magulo ang bayan. Magulo kasi yan eh. Pag tinignan natin, yung politics ng paghirang ng isang, o pagtalaga ng isang hari, sa ibang mga, pag binasa rin natin yung mga ibang mga, yung history ng ibang mga kaharian, it is violent, it is bloody. And so, dito, ang nais ni Haring David, since yung kanyang 2 anak ang involved, syempre, kung ikaw yung tatay, ayaw mo na magkagulo yan. And so, may plano siya. So, tingnan natin yung kanyang plano. Una, kailangan kasama daw ni Solomon ang lahat ng lingkod ni Haring David para ipakita na may utos na bumaba mula sa hari. Oo nga naman. Common sense, di ba? Kailangan daw siyang dalhin sa Gihon Springs, whereas, pag tinignan natin saan ba hinirang ni Adonijah ang kanyang sarili. Nandun siya sa Enrogel, sa kalagitnaan ng mga tribal groups, whereas si Solomon, sabi ni Haring David, hindi, gusto ko siya sa Gihon, doon sa Royal City of Jerusalem, sa Kapitolyo. So, ngayon, sa mata ng mga tao, sino ngayon ang mas legit, di ba? Kasi yung isa dito lang sa kasama sa mga tribal groups, sa mga kumbaga parang probinsya. Pero yung isa sa Kapitolyo mismo. At kasama pa nila yung mga kaalyado, natitirang kaalyado ni Haring David. Pangalawa, sabi ni David, wag siyang pasasakayin sa isang ordinaryong asno o mola. Ano ba itong mola o mule? Mola sa Tagalog eh. Itong mule or mola ay part donkey, part horse. Kailangan pag nakita daw ng mga tao, masasabi nila, alam ko yung mule na yan. Sa hari yan. So pinagamit pala sa kanya ni Haring David yung kanyang ceremonial mule. And therefore, it now shows delegated authority. Na itong pagkakasakay at paghirang o pagtalaga kay Haring Solomon ay indeed mula kay Haring David. It shows delegated authority. Pangatlo, ang dapat na mag-anoint kay Solomon ay hindi lamang isa, kundi 2. Matatandaan natin kay Adonijah, isa lang ang naghirang, si Abiathar the priest. Dito kay Solomon, sabi ni Haring David, hindi, gusto ko 2. Ang 2 ito ay si Zadok the priest at si Nathan the prophet. Pareho silang magko-confirm at ipakikita nila na nagkakaisa sila. And so, we will see here a united kingdom. Pang-4, dapat daw nilang hipan ang trompeta at isigaw, "Long live King Solomon." At pan-5, kailangan daw nilang bumalik sa palasyo para umupo si Solomon sa luklukan ni David at makita ng buong bayan na nasa kanya ang kapangyarihan ni David. So, ang galing ng plano ni David, very detailed. At ano kaya ngayon, tingnan natin, ano kaya ang tugon ng kanyang mga tao? Sumagot raw si Benaiah, ang pinuno ng mga royal guard. At ganito ang kanyang sinabi. Verses 36 and 37. Benaiah the son of Jehoiada answered the king and said, Amen. Thus may the Lord, the God of my Lord the king say, As the Lord has been with my Lord the king, so may he be with Solomon, and make his throne greater than the throne of my Lord King David. Ang panalangin po ni Benaiah ay nawa kalugdan ng Panginoon itong kanilang pinag-usapan, itong kanilang i-execute na plano. Dagdag pa niya kung paano pinagpala ni Yahweh ang mahal kong hari, naway pagpalain din niya si Solomon. Lalo nawang dumakila ang kanyang trono kaysa trono ng mahal kong Haring David. Now, bago natin taasan ng kilay etong si Benaiah at lagyan ng kulay ang kanyang sinabi, hindi ito ganon.
wala siyang masamang pakahulugan o insulto sa pagkatao ni Haring David at this point. Tapat po si Benaiah to the makakita natin na he is there to see the whole plan through. And so, wala siyang masama sa kanyang sinasabi. This was not about casting shade on David's character, but a prayer for the prosperity of the whole kingdom through the rule of David's son, King Solomon. At dahil alam niya na binigay ni Haring David ang kanyang blessing kay Solomon, ang panalangin ni Benaiah po ay tumagal pa ang paghahari ni Solomon, na siyang kumakatawan sa kapangyarihan ni Haring David. At ang makinabang syempre ay ang buong kaharian. And so what considerations do seasoned parents need to recognize now that they are receiving help from God? Dito sa ating passage, number 2, last week number 1 tayo eh. It was one consideration. Now we deal with number 2 sa verses 28 to 37. We need to recognize it is God's help when we are given the opportunity to repent from our sins and correct our ways. Verses 28 to 37, number 2, we need to recognize it is God's help when we are given the opportunity to repent from our sins and correct our ways. At katulad isa nakikita natin dito, nagkaroon ng pagkakataon na baguhin ni Haring David yung kanyang attitude. Even though matanda na siya, ay gumawa siya ng paraan para i-correct yung kapabayaan niya noon. So doon po ba nagtapos ang tugon ng mga lingkod ni Haring David? Punta tayo sa verses 38 to 40. Hindi doon nagtatapos. Sabi dyan, verse 38 onwards, So Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah the son of Jehoiada, the Cherethites, and the Pelethites, went down and had Solomon ride on King David's mule, and brought him to Gihon. Zadok the priest then took the horn of oil from the tent, and anointed Solomon. Then they blew the trumpet, and all the people said, Long live King Solomon! All the people went up after him, and the people were playing on flutes and rejoicing with great joy, so that the earth shook at their noise. Okay, dito muna tayo. Ang mga Cherethites and Pelethites ay ang mga lahi na binubuo ng mga royal guard na pinamumunuan ni Benaiah. At nangyari nga na pinasakay nila si Solomon sa mola ni Haring David at dinala siya sa Gihon. At doon nila hinirang si Solomon at inihip ang trumpeta at sinigaw nga, mabuhay ang haring si Solomon. Sa makatuwid, sinunod nila po ang plano ni Haring David para ayusin ang lahat. At ganito raw ang description ng event na nangyari. Dahil sa dami ng tao at sa lakas ng kasiyahan at musika, the Word of God tells us, the earth shook at their noise. Niyanig o dumagundong ang lupa sa lakas ng sigaw ng mga tao, sa lakas ng celebration nila. Again, we need to ask Scripture, what considerations do seasoned parents need to recognize that they are receiving help from God? Which leads us sa third point, sa verses 38 to 40. We need to recognize it is God's help when people obey God by helping us carry our burdens. And people, and Christians are willing to carry burdens. We just need to tell them kung ano yung problema natin and how we plan to deal with it according to God's Word. And dito nakita natin kung paano dahan-dahan na pagkatapos sabihin ni David ang kanyang plano, people were there. His people were willing to help him make corrections. So we need to recognize here in verses 38 to 40, it is God's help when people obey God by helping us carry burdens. Now, nais ko pong kausapin ang lahat. Unahin ko po muna ang mag-asawa na may mga anak. Mga kapatid, kapag binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na pagsisihan ang ating mga pagkakasala at mga kapabayaan, kasi ang mga kasalanan naman ay it can be sins of commission and sins of omission. Now,
Kapag binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na itama ang ating mga mali, huwag na tayo mag-atubili pa. Sometimes, ang problema natin kasi, tumatagal, at dahil hindi tayo sigurado, kesyo kailangan natin ipag-pray. Mahilig ang mga Christian sa ganyan. Sige, ipag-pray ko, pero sa totoo, hindi naman ipag-pray. Ang ginagawa lang, nagiging excuse lang yun para hindi gawin ang isang tamang bagay. So, pag nabigyan tayo ng opportunity ng Panginoon na pagsisihan ng ating mga kasalanan at kapabayaan, huwag na natin patagalin pa. Huwag natin hintayin na kung kailan uugod-ugod na tayo at doon pa lang tayo kikilos para sa ating mga anak, para sa ating pamilya. Magiging mas mahirap kasi ang kailangan gawin pag pinatagal pa natin ang dapat nating itama. Kapag nasumpungan natin halimbawa na lang, kapag nasumpungan po natin ang ating asawa na nagsisisi o tinatangisan niya ang kanyang kasalanan at kapabayaan, let us also extend understanding. Samahan natin siya. Damayan siya para mapalapit kayo sa kanya, sa isa't isa. At pagkakataon mo rin itong mas lalong maintindihan ang kanyang dalahin at damdamin. Sa ating passage, nang tumugon si Haring David, mapapansin natin na sunod-sunod na ang pangyayari. People came to help execute his plan because they knew they were obeying God's plan in the first place. Para sa mga magulang, tanggapin po natin ang tulong na nagmumula sa ating mga kapatid sa Panginoon. Maging ang mga payo, mga katulong yun. Bilang church, tinatawag tayo na mga buhatan ng mga kabigatan. At sa ganitong paraan, ganyan natin sisimulang tulungan ang isa't isa para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Minsan iniisip natin na ipag-pray, kailangan mo nang ipag-pray. Yes, I agree. Pero kung puro pag-pray lang din ang ginagawa natin, hindi po nakakatulong yun. That is over-spiritualization at it results in kapag hindi natin ginawa at alam na natin yung tama, kapabayaan po yun. So, sa ganitong paraan, nagtutulungan tayo. Tinutulungan natin ang isa't isa na gawin ang kalooban ng Diyos. At naaalagaan din natin ang isa't isa sa pamamagitan nito. Which leads us sa verses 41 to 53. So nangyari na nga ang plano ni Haring David. What happens next? Tingnan natin. Verse 41. Now Adonijah and all the guests who were with him heard it as they finished eating. When Joab heard the sound of the trumpet, he said, "Why is the city making such an uproar?" O nga naman, tapos na yung coronation eh. Nagkakainan na sila eh. Okay na yun. Tapos na yung ceremony. Reception time na, di ba? Nasa reception na sila, nasa reception table na, nandyan na yung pagkain, naka-prepare na, and all of them are drinking and eating. At sinasabi sa ating passage, patapos na raw silang kumain nang marinig nila yung ingay. Tandaan natin, nasa Enrogel sina Adonijah, which is 800 meters away sa palasyo ni Haring David. Imagine natin, kung nasa church tayo, sa Concepcion Subdivision, ang layo nito siguro hanggang sa Igloo Supply Chain Philippines. Ganun kalayo yung Enrogel sa palasyo ni Haring David. And this is around 15 minutes away kung lalakarin. Ang ingay daw doon sa Kapitolyo ay dumadagundong, niyayanig ang lupa. Kaya nagtaka ngayon si Joab, na dating commander ng mga armies ni Haring David, na bumaligtad. Sabi niya, ano itong hugong sa bayan? Bakit maingay? So habang nagsasalita raw si Joab, biglang pumasok ngayon etong si Jonathan, yung anak ni Abiathar. While he was still speaking, behold, Jonathan, the son of Abiathar the priest, came. Then Adonijah said, Come in, for you are a valiant man and bring good news. So akala nila, may good news para sa kanila etong si Jonathan. At malamang nasa isipan nila, sabi ni Adonijah, sige, halika lang, lapit ka. Alam namin na tapat ka eh. So, may dala kang magandang balita para sa amin.
So malamang iniisip nila na naghanda ang buong lungsod sa pagkilala kay Adonijah o sa pagpasok sa Kapitolyo. Iniisip nila, siguro, dahil nagmumula sa Kapitolyo yung ingay, baka ang nangyari ay sinuko na ni Haring David ang luklukan para kay Adonijah. Ngayon, magandang balita nga ba ang dala ni Jonathan? Tuloy natin. Verse 43 onwards. But Jonathan replied to Adonijah, "No, our Lord King David has made Solomon king. The king has also sent with him Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah the son of Jehoiada, the Cherethites and the Pelethites, and they have made him ride on the king's mule. Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king in Gihon, and they have come up from there rejoicing, so that the city is an uproar. This is the noise which you have heard. Besides, Solomon has even taken his seat on the throne of the kingdom. Moreover, the king's servants came to bless our Lord King David, saying, May your God make the name of Solomon better than your name, and his throne greater than your throne. And the king bowed himself on the bed. The king has also said thus, Blessed be the Lord, the God of Israel, who has granted one to sit on my throne today, while my own eyes see it." So, nung nagbigay ng ulat si Jonathan, na anak ni Abiathar the priest, it was not good news. So, ayon kay Jonathan, sinugo daw ni Haring David si Solomon, kasama yung mga officials na kasama ni Haring David, si Zadok, si Nathan, si Benaiah, kasama yung mga royal guard, yung mga Cherethites at saka Pelethites, at pinasakay si Solomon sa mola ng hari. Tapos pinahiran si Solomon ng langis ni Zadok at ni Nathan sa Gihon Springs para ihirang siya at pinakita yung pagkakaisa ng buong kaharian. At mula doon ay umahon sila pabalik sa Jerusalem. At nagsaya rin daw doon ang buong bayan sapagkat nakita nila ang pagdating ng panibagong hari. So ito yung narinig nilang pagyanig mula sa Enrogel. At si Solomon daw ay naupo sa luklukan ng kaharian sa Kapitolyo. Asaan si Adonijah? Asaan yung luklukan niya? Doon sa probinsya. Pero ito, doon sa Kapitolyo. Verse 47, ang mga lingkod daw ng hari ay nagsiparoon upang purihin si Haring David na nagsisipagsabi, loobin nawa ng inyong Diyos na ang pangalan ni Solomon ay maging higit na dakila kaysa inyong pangalan at ang trono niyang maging higit na marilag kaysa inyong trono. At yumukod din daw si Haring David, sabi ni Jonathan. At sinabi sa kanyang higaan, purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat minarapat niyang makita ko sa araw na ito ang isa sa aking mga supling na naluklok sa aking trono. Madetalya ang ulat ni Jonathan, nakakapagtaka. And it most probably tells us na nandoon siya sa Kapitolyo nang mangyari ang lahat ng ito. Kaya ganito kadetalye yung kanyang pagsalaysay. So sa kabuuan, naganap nga ang pasya at plano ni Haring David. At nakarating ang lahat sa tenga ni Adonijah. May bagong hari ang Israel at Judah. At hindi siya yun. So ano ngayon ang sumunod na nangyari? 49 to 50. Then all the guests of Adonijah were terrified, and they arose and each went on his way. And Adonijah was afraid of Solomon, and he arose, went and took hold of the horns of the altar. So, ang nangyari, iniwan nilang lahat si Adonijah sa Enrogel. Nagkanya-kanya sila. So, na-imagine natin siguro ngayon yung pagkatulala ni Adonijah. Suddenly, it was every man for himself. At nang ma-realize ito ni Adonijah, na wala na siyang kakampi, bigla raw itong tumakbo sa dambana at kumapit sa mga sungay nito. Now, ano ito? Ano itong ginawa ni Adonijah? Bakit din siya natakot? Itong ginawa ni Adonijah ay may legal background. Batay sa kanilang batas, the general rule is that kung sino man ang manakit at makapatay po, ay papatayin din. Yun yung general rule kapag sa homicide. Ngunit sinasabi rin sa kanilang batas na kung hindi ito sinasadya o binabalak, maaari raw sila magtago sa mga dako na tinalaga para doon sila makatakas. Ini-invoke ngayon ni Adonijah yung law of refuge. Kasama
At doon sa refuge, yung maaari nilang takbuhan para may protection sila, ay ang dambana sa mga dakong tinalaga. Pero sabi rin sa kanilang batas, kung sinadya ang pagpatay, dapat raw siyang alisin sa dambana upang tanggapin ang parusang kamatayan. Pero dito sa ating passage kasi, alam ni Adonijah na dadakipin siya sa kanyang ginawa. Alam niyang mapaparusahan siya. Kaya naghanap siya ngayon ng kublihan at kumapit doon sa sungay ng mga dambana sapagkat feeling niya guilty na siya. Ang kaso, applicable ba yung law of refuge? Ang sinasabi doon sa batas nila kasi kailangan pumatay. Sino, may pinatay ba siya? Wala. Oo, nagkudita siya. Pero hindi siya pumatay. Ang krimen ni Adonijah ay pag-agaw ng luklukan at kapangyarihan ng hindi sa kanya. So ano po ang nangyari? Verse 51 onwards. Now it was told Solomon, saying, Behold, Adonijah is afraid of King Solomon. For behold, he has taken hold of the horns of the altar, saying, Let King Solomon swear to me today that he will not put his servant to death with a sword. Solomon said, If he is a worthy man, not one of his hairs will fall to the ground. But if wickedness is found in him, he will die. So King Solomon sent, and they brought him down from the altar, and he came and prostrated himself before King Solomon, and Solomon said to him, Go to your house. May nagbigay ulat kay King Solomon na natakot daw si Adonijah at hiniling na sumumpa si Solomon na hindi raw niya papatayin si Adonijah. So, ang nangyayari dito ngayon, si Adonijah pa ang may tapang na magbigay ng kondisyon sa hari. Kahit na siya ang kriminal o siya yung rebelde at nagrebelde siya laban sa newly appointed government. At ganito raw ang sinabi dito sa lahat ng pangyayari, ganito ang sinabi ni King Solomon. Ito yung kanyang unang pahayag. If he is a worthy man, not one of his hairs will fall to the ground. But if wickedness is found in him, he will die. This means na walang dapat katakutan si Adonijah kung siya'y magpapakatino mula ngayon. Kung hindi raw, siya raw ay mamamatay. Sa makatuwid, binigyan lang siya ni Solomon ng warning. Binigyan lang siya ng warning sa kanyang ginawa. And in verse 53, mababasa natin na nagpadala ng mga tao ang bagong hari para ibaba si Adonijah mula sa altar at dalhin siya sa harapan ng bagong hari. At nang humarap daw si Adonijah sa bagong hari at nagpatira pa sa harapan ng kanyang kapatid na si King Solomon, simple lang ang sinabi ni King Solomon, umuwi ka na sa iyong bahay. The first act of the king, of the new king, was to forgive. Ang bait ni Haring Solomon. That was his first act as king. Mga kapatid, may mas higit pa kay Haring Solomon. When we look at the cross, makikita po natin na imbis na igawad sa ating mga makasalanan ang parusang kamatayan, ang unang salita ng hari ay pagpapatawad. Matatandaan natin nung nakabayubay sa krus ang ating Panginoong Jesus. Our Lord the King said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kaya nga noong pumasok ang Panginoong Jesus sa Jerusalem, sa Kapitolyo, hindi po siya sumakay sa kabayo, kundi sa asno. Para maunawaan ng lahat na ang dala-dala niya ay kapayapaan, pagpapawalang sala, pakikipagkasundo at pag-asa. Ang kabayo kasi nung panahon nila is a symbol of war. Pero ang ating Panginoong Jesus, nung pumasok siya sa nakasakay sa isang asno. Hindi dito nagtatapos. Ang layunin ng Diyos ay iuwi tayo sa ating tunay na tahanan. Mula sa kanyang kabutihang loob, natanggap natin ang pag-ibig at pag-iingat, paggabay at patnubay sa pang-araw-araw nating buhay sa pamamagitan ng kanyang salita, para marating natin ang kanyang piling sa walang hanggan. Napakabuti ni Yahweh. Napakabuti ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus.
And so, this is how God, our Father, looks at us and treats us through His Son. When we look at our passage today, ganito ngayon ang summary ng ating napag-aralan. What are the things we need to be aware of as experienced parents kapag in-apply natin sa parenting? That God is helping us in our parenting situation. Number one, from last week, we need to consider it God's help when a pastor or counselor instructs us, experienced parents, what to do sa verses 11 to 27. At kanina, number two, we need to recognize it is God's help when we are given the opportunity to repent and correct our ways sa verses 28 to 37. Number three, we need to recognize it is God's help when people obey God by helping us carry burdens sa verses 38 to 40. And we need to recognize it is God's help when He keeps our children. Yun yung fourth point. We need to recognize it is God's help when He keeps our children sa verses 41 to 53. Alam po ng Diyos na hindi madali magpalaki ng mga anak. Kaya nga binigay niya ang kanyang salita para may batayan po tayo kung paano natin sila palalakihin. Hindi natin kailangan mag-trial and error o makipaghulaan sa kanyang kalooban. Hindi rin natin po kailangan na sumunod sa mga sa dami ng sinasabi ng ating kultura na hindi naman nakakatulong para maintindihan natin kung ano yung wasto, kung ano yung maayos, kung ano yung mabuti. Bukod dito, nagpadala rin ang ating Diyos ng mga tao at pagkakataon at mga pangyayari para itama natin ang ating mga ginawa. Hindi niya tayo pinababayaan. And so, these are some of the things that God sends to help us as seasoned parents. So, pasalamatan natin siya sa kanyang mga pagpapala sa atin. And so, isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating mga sarili sa mapagmahal at dakilang Panginoon.